Tuloy-tuloy ang panghuli ng U.S. Immigration and Customs Enforcement sa Los Angeles, California sa mga sinasabing illegal na immigrant. We're now 2 hours into the curfew in downtown Los Angeles. And right now, there's a skirmish line of police officers slowly pushing the remaining stragglers south and out of the curfew zone. A big line of police cars there, snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color. Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. May kaguluhan na naman sa Amerika. Pero di ito basta rally lang dahil gulo na talaga. Sa Los Angeles mismo, nagkakagulo na ang mga tao at parang hindi na sila natatakot. May mga sasakyang sinunog, mga kalsadang binarahan at pati mga mamamahayag na damay sa kaguluhan. Parang eksena sa pelikula, di ba? Pero sa pagkakataong to, walang script, totoong buhay na to. Ang tanong ng marami, bakit bigla na lang may riot? Saan nagsimula ang lahat ng to? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa mga balita, isang simpleng chismis lang daw ang pinagmulan. Kumalat ang usap-usapan na may immigration raid sa isang lugar sa LA, specifically sa Paramount. Isa itong lugar kung saan maraming Hispanic o Latino families ang nakatira. Sa totoo lang, halos 82% ng mga tao roon ay galing sa Hispanic community. Kaya naman, marami rin sa kanila ay undocumented o walang legal na papeles sa Amerika. Ang chismis, may mga sasakyan daw ng ICE, yung ahensya na humuhuli ng illegal immigrants na nakita malapit sa Home Depot. Dito kasi madalas pumuwesto ang mga naghahanap ng raket o trabaho kahit wala silang papeles. At dahil dito, kinabahan ang buong komunidad. Kahit walang kumpirmasyon mula sa mga otoridad, nagsimula pa ring lumabas ang mga tao para magprotesta. Mula sa takot, naging galit. Mula sa galit, naging riot. Noong Biyernes at Sabado, mas kumalat pa ang protesta sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa mismong lungsod ng LA, pati na rin sa mga kalapit gaya ng Paramount at Compton. Sa simula, payapa pa ang karamihan sa mga rally. May ilang nasirang gasolinahan at kotse pero wala pa gaanong matinding pangyayari. Ang Los Angeles ay nasa California, isang estado sa Amerika na kilalang sumusuporta sa Democratic Party. Si Donald Trump naman ay mula sa Republican Party, kaya magkaiba sila ng panig. Ang gobernador ng California ay si Gavin Newsom, isang Democrat din. Ayon kay Governor Newsom, kontrolado raw ang protesta. Sinabi niya na ang mga lokal na otoridad ang humahawak sa sitwasyon. Nakahuli na raw sila ng 2 tao. Pero si Trump, hindi kumbinsido. Sabi niya, pagod na raw siya sa kaguluhan. Kaya noong Sabado, nagdesisyon siyang makialam. Nagpadala siya ng 2,000 sundalo mula sa California National Guard papunta sa Los Angeles. Ang problema, hindi niya ito pinaalam kay Governor Newsom. Basta na lang siyang nagdesisyon. Gumamit siya ng isang batas na bihira lang gamitin at medyo kontrobersyal. Dahil dito, noong Linggo ng umaga, dumating na ang mga sundalo sa LA, pero imbes na tumahimik ang sitwasyon, mas nagulo pa. Nagkaharap ang mga rallyista at sundalo. Nagkasigawan, batuhan at barilan ng rubber bullets. Nagpakawala ng tear gas. May mga sasakyang sinunog at may mga nanloob din ng tindahan. Pati media nadamay sa gulo. Isang reporter mula Australia ang tinamaan ng rubber bullet habang nag-uulat. Kita sa video na ang pulis ay biglang lumingon sa kamera at saka bumaril. Sabi raw ni Trump, "They spit, we hit." Ayaw daw niya na may manlait o mambastos sa mga pulis at sundalo. Pero tama ba na ito agad ang naging sagot? Hindi ba mas lalo lang itong nagpalala sa sitwasyon? Marami ang nagalit sa ginawa ni Trump. Para sa iba, hindi niya dapat dinadaan sa dahas ang problema. May mga naniniwala na dapat mas inuna ang pakikipag-usap kaysa sa pagpapadala ng sundalo. Ngayon, mas lalong natatakot ang mga tao sa kalsada. Imbes na maprotektahan sila, parang nadagdagan pa ang gulo. Sa ganitong sitwasyon, sino nga ba ang tunay na naaapektuhan? Siyempre, ang mga simpleng mamamayan na gusto lang mamuhay ng tahimik. Habang patuloy ang tensyon sa LA, hati ang mga opinyon ng tao. May nagsasabing tama lang ang ginawa ni Trump, pero mas marami ang naniniwalang mali ito
at hindi ito nakatulong. Habang unti-unting kumakalma ang kilos protesta, mas umiinit naman ang awayan sa pagitan ng gobyerno ng California at ni Pangulong Donald Trump. Ang dating sigawan sa kalsada, napalitan na ng mga palitan ng salita sa media, sa mga pahayagan at sa mga opisyal na pahayag ng mga leader. Nagsimula ang bagong gulo nang biglaang magpadala si Pangulong Trump ng halos 2,000 sundalo sa Los Angeles, kahit na hindi ito hiniling ng gobernador ng estado na si Gavin Newsom. Para kay Newsom, isa itong malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan. Hindi raw ito makatarungan at hindi dapat pinapayagan ng mga tao. Pati ang alkalde ng Los Angeles na si Eric Garcetti nagsalita na rin. Ayon sa kanya, delikado ang ginawa ng Pangulo. Pwedeng lalo lang nitong painitin ang sitwasyon, kaya pakiusap ng mga opisyal sa mga nagpoprotesta, huwag na silang gumamit ng dahas. Ang problema, tila mas nagmatigas pa si Trump. Hindi siya umatras. Sa halip, sinabi niyang ginagawa niya ito para maayos ang kaayusan sa mga lugar na nagkakagulo. Para sa kanya, dapat pairalin ang batas at disiplina. Pero hindi lang yun ang nakakagulat. Mas lalong uminit ang usapan nang magsalita ang isang tauhan ni Trump na si Tom Homan, na tinatawag na border czar o tagapamahala sa mga isyu ng imigrasyon. Ayon sa kanya, pwede raw ipaaresto si Governor Newsom kung haharangin nito ang mga utos ng gobyerno tungkol sa deportation. Oo, tama ang narinig mo. May bantang aresto para sa gobernador ng California. Ayon kay Homan, kung pipigilan ng mga opisyal ng estado ang mga plano ng federal government, maaari silang kasuhan. At tila suportado mismo ito ni Trump. Para sa kanila, ang sinumang haharang sa pagpapatupad ng batas ay may karampatang parusa. Ngayon, marami ang nagtatanong kung legal ba talaga ang ginagawa ng presidente. At kung pwede niya itong gawin sa California, hindi ba pwede rin niya itong gawin sa iba pang lugar? Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkagulo sa LA. Noong 1992, pumutok din ang malaking riot matapos bugbugin ng mga pulis ang isang lalaking African-American. Nang hindi naparusahan ang mga pulis, lalong lumala ang galit ng mga tao. Daan-daang tindahan ang nasira, maraming nasaktan at kinailangan pang magpadala ng National Guard. Pero noon, ang gobernador ng estado ang humiling ng tulong. Ngayon iba. Si Trump na mismo ang nagdesisyon at hindi na dumaan sa mga lokal na leader. At dahil dito, sinasabi ng marami na ito ay isang delikadong sitwasyon. Ang tanong, bakit sa LA? Bakit hindi sa ibang lugar? Para sa mga kritiko ni Trump, ginagawa niya ito dahil karamihan sa mga leader ng California ay hindi niya kakampi sa politika. Ito raw ay isang paraan para takutin ang mga Democratic states. Kung pwede niyang padalhan ng sundalo ang LA, pwede rin daw niya itong gawin sa New York, Chicago, Portland at iba pang lugar na hindi pabor sa kanya. Kaya ngayon, nagiging sentro ng usapan ng Los Angeles. Parang naging test area ito ng susunod na hakbang ng gobyerno. Ang mga tao nag-aalala kasi kung kayang gawin ito ng presidente kahit walang pahintulot ng lokal na gobyerno, ano pa ang silbi ng mga halal na leader sa bawat estado? At hindi lang mga Amerikano ang nadadamay. Isang British na photographer rin ang tinamaan ng sponge bullet sa gitna ng kaguluhan. Kinailangan siyang operahan. Ibig sabihin kahit mga dayuhan apektado sa gulong ito. Habang naglalaban ang mga opinyon sa TV at social media, nananatiling tensyonado ang sitwasyon. Ang mga tao hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang iba natatakot, ang iba naman nagagalit. Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw na ang lungsod ng Los Angeles ay hindi na lang basta lugar ng mga artista, musika at pelikula. Sa ngayon, isa na rin itong lugar ng matinding politikal na bangayan. Ang tanong ngayon ay sino ang magwawagi sa laban na ito? Ang lokal na gobyerno na gustong protektahan ang karapatan ng kanilang nasasakupan? O ang federal na pamahalaan na gustong ipatupad ang sarili nilang paraan ng kaayusan? Habang wala pang malinaw na sagot, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa LA. At gaya ng sabi ng iba, mukhang ito na ang simula ng isang bagong laban sa loob ng Amerika. Sa dami ng gulo na nangyari sa LA, makikita natin na hindi lang ito basta protesta. Isa itong malaking usapan tungkol sa kapangyarihan at karapatan ng mga tao.
Dapat ba talagang bigla na lang magpadala ng mga sundalo kahit hindi pumayag ang mga opisyal ng lugar? Maraming natakot, maraming nasaktan, at maraming nagtanong kung tama ba ang mga naging desisyon. Sa totoo lang, parang paulit-ulit na lang ang ganitong mga pangyayari. Tuwing may problema, laging may tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng taong bayan. Kayo, kung ganito ang mangyari sa lugar ninyo, anong mararamdaman nyo? Lalabas ba kayo para magprotesta o mananatili na lang sa bahay? Sa panahon ngayon, mahalaga na alam natin ang karapatan natin. I-share ninyo ang opinion ninyo sa comment section below. Gusto naming marinig kung anong gagawin nyo sa ganitong sitwasyon. Huwag rin kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapin gaya nito.